Kanina naputol ang video ko dahil hindi ko na mahanap ang gustong ipakita muli sa inyo. Summary, let's review briefly. Yung mga pangako ng Panginoon, yung mga kasunduan niya. The first one is the covenant of redemption na ginawa ng Panginoon para sa sarili niya. Ipinangako niya sa sarili niya na tutuparin niya ito na siya ang maging manunubos natin sa atin. Pagkatapos likain naman, inilagay niya si Adan at si Eva sa harden at may tipan, the covenant of works, work it. Alagaan ninyo ito. Lahat ng tao ay sakop nito. So it's totally different. Pero ang pinag-usapan natin talaga dito, yung mga pangako ng Diyos, patay sa darating na pangako na pagkatapos ng magkasala si Adan, ipinangako ng Panginoon, ako ay magpapadala sa inyo ng binhi ng babae na maging kalutasan ng lahat ng problema natin sa kasalanan. Ngayon, this unfolds. Paano ito nangyari? Through 7 different covenants. 7 tipan. Ang unang covenant kay Noe, pag-alaga, I will preserve you. Pangalawa, kay Abraham, na ang tuna ay there's physical at may spiritual. Ang physical ay sa bansang Israel, kaya ang lupang pangako ay sa kanila talaga. Pero ang tunay na lupa ay naman sa atin. Kaya ang binhi, ang pangako ng binhi ay naman ay spiritual. So the substance is in Jesus. The Old Testament story is a shadow. Larawan lamang. It points to something greater. Hindi ito tinupad ng Israel yung mga pangako ng Diyos. Ganun din sa circumcision, hindi ito talagang tinupad nila, kundi it points to a spiritual circumcision. 4 is the pangako ay lupang hinirang o bayang hinirang. Sabi niya, tayo naman ngayon, the chosen nation. Phineas, a lasting priesthood. Si Jesus ang ating sacerdote, kay David, the kingship, si Jesus ang ating hari. At number 7 talaga, ang tunay na tipan na ang bagong tipan na si Jesus ang siyang tumupad. Gusto ko lang mabigyan kayo dito ng summary. If you would like a copy of this, I can send it to you. So muli, Merry Christmas sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.